Yan, magandang hapon sa inyo lahat, mga kamag. At siyempre sa ating mga taga Maribeles, mga Maribelenyo, magandang hapon sa inyo. Pink man yan o green yan. Ayan. At yun, no? Welcome sa panibago nating video reaction, no? Nakita ko lang tong video kasi ni Kabarik Ligalig, no? Sa katauhan ni Copper si Lapid. And eto nga po guys, no. Nagulat lang ako na, o nga no, bakit nga ba nakaupo si Marcoleta samantalang nag-file siya nung nakaraang eleksyon for senator, 'di ba? 'Di ba iba 'yon? Dapat para maging congressman ka sa isang party list, 'di ba dapat kasama magpa-file ka din as representative, 'di ba? Parang gano'n 'yun eh. So, ano nga ba nangyari? Ba't ganito nga ba nangyari? Paano si Ka Percy? Ang mahirap ngayon, pag sumabit sila at nabuo mo yung ginawa nilang katarantaduhan, sila nagagalit. Boom! Kung sino ngayon ang kriminal, yun ang matapang. Rapid fire! Di ba yung mga kandidato, yung mga politiko, magnanakaw sila sa kaban ng bayan. Kapag na-criticize mo, ikaw pa kakasuhan. O, di ba? Tama si Ka Percy. Na ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ayan. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala pong mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang Di ba? Walang rule of law, walang due process. Coming from him, Pero yung pagiging congressman niya ngayon, very questionable. Diba? So, ginamitan ba ng rule of law kung bakit sa congressman ngayon? nag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatian. Isa pa nga pala sa pinagtataka ko, ilang matagal-tagal na rin itong hindi ko na babanggit eh. Bakit si Marcoleta nakaupo na naman sa Kongreso? Ito tinatanong ko Hindi ba si Marcoleta nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbong senador? Di ba? Pagkatapos, sa kasagsagan ng kampanya, dahil talo, mga kaibigan, matatalo, nag-withdraw. Pero, walang nagsasabi na siya ay membro pa rin pala o nominee pa rin ng party list, mga kaibigan. Kaya, nung nakalusot yung party list nila o inilusot yung party list nila, congressman pa rin siya. Dati sinasabi ko yan may mga kumakandidato na nominee pa rin ng mga party list. So ngayon, napaisip tuloy ako. Kaya pala itong sila Bong Revilla, may party list sila. So nominee din ba sila doon? Tsaka yung ibang mga senator pa may mga party list sila. Diba? Ganon din kaya yung congressman dito sa amin na si Abit Garcia. Kasi meron din silang meron din silang party list So pag natalo ba siya sa pagiging congressman, which is malabo naman dahil nga sa ayuda, nominee rin siya doon sa kanilang party list. Ganun ba yun? Dami. Para na sa ganon, pag hindi sila nakalusot sa ibang pwesto,
magiging congressman pa rin sila. Oh. Tingnan ninyo, no, kung gaano kasalaula. Yan, hindi ba kayo nagtaka ron? Sipin ninyo, kung mandidato, senador yan, tapos na ang filing ng mga kakandidato, pati sa party list. Hindi ho ba? Kaya nga yung balota, di ba? Ang unang inilalabas na balota, yung national. O ang unang listahan ng official candidates na ilalagay sa balota, national. Kasama doon agad ang party list sa mga senador. Nandoon na ang party list sa mga balota, mga kaibigan, na iimprenta. Una sila eh. O lalo na sa overseas voting, di ba? Absentee voting. O, kasi doon walang lokal na kasamang kandidato na iboboto mo. Katulad ng yung congressman sa direct voting, yung regular congressman local yan, pumapatak eh. Di ba? Sa local, kasama ng mga mayor, governor, mga ganon, di ba? Konsuhol. Konsuhol. Yan, wala yan sa unang mga inimprentang balota na ipinapadala sa abroad para sa overseas absentee voting ng mga Pilipino. Isipin mo yan. Nag-file ito ng candidacy nung siya ay mag-withdraw for senator, tapos na ang filing ng party list. Meaning to say, tumatakbo siyang senador, pero kandidato pa rin siya bilang nominee ng party list nila. Isipin ninyong ang laking katarantaduhan niyang nangyaring yan. Yan ba katanggap-tanggap ba sa inyo yan? Ano sasabihin mo ngayon dyan na George Garcia? Hindi ba? Comelec. Bakit nga? Di ba bakit nga? Ano nangyayari? Tapos, ang galing-galing yung mag-declare ng nuisance, di ba? Like kay Kausing. At yung iba pang mga, di ba? Yung mga umapila sa Supreme Court. Tapos, ano nangyari? Di ba? Ang galing-galing nyo ang galing-galing nyo na mag-disqualify, mag-declare ng nuisance, tapos, ano nangyayari? Hindi nyo man lang hinintay yung apila nila bago kayo nag-print. Nag-aksaya pa kayo ng pera. Tapos, nakakapagtaka pa yung mga ganitong ginagawa na nangyayari dito sa mga kandidato na ito. Diba? Ang daming misteryo dyan sa sa Comelec eh. No? Na hindi mo malaman kung bakit nangyayari itong mga ganito eh. Diba? Yung iba, 4 na beses ng kumandidato, nakakapasok pa din. Napapayagan pa din. Dito lang sa amin eh. Buti na lang yung isang mayor na lumaban na pang-4 na, yung Raimundo sa Orion, balita ko, nanalo yung petisyon ng kanyang kalaban. Sana manalo din yung petisyon dun sa vice governor. Tuloy. Ng UNTV. Dating daan pala ito, si George Garcia. Si Kabersila Dating daan ba yan? Bumabanat. Lapid Fire. Namimili kasi kayo ng relihiyon mga kaibigan Na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan ang problema ngayon Yan ang nangyari sa bansang Pilipinas May mga batas tayo. Bawal magnakaw. Yan. Bawal Ito yung sinasabi ni Marcoleta kanina na rule of law, di ba? Meron tayong batas na dapat sundin. Pantala. Bawal gamitin ang iyong posisyon para sa sarili mong interes. Dahil a public office is a
public trust. Ang accountability mo, ang pananagutan mo ay sa taong bayan. Kapag ikaw ay nasa gobyerno. Kaya naman ang pwesto mo sa gobyerno. Ang mahirap ngayon, pag sumabit sila at nabuko mo, Oh, yung ginawa nilang katarantaduhan, sila nagagalit. tama. Kung sino ngayon ang kriminal, yun ang matapang. Ha? Mga kaibigan, kung sino yung gumagawa ng paglabag sa batas, yun ang nagagalit. Yun, pag sila ay nabuko. Kaya sila nagalit sa media sapagkat ayaw nilang mabuko. Diba? Kaya pala tinakot nung nakarang administrasyon ng media. Pinatahimik. Para nang sa ganon, mga kaibigan, wag tutukan yung kanilang mga ginagawa sa gobyerno. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Alam ninyo, Kaya yung cyber libel, gamit na gamit nito mga politiko. Gamit na gamit nila kasi pag nabuko sila at nai-divulge itong mga vlogger na kagaya namin, tatakutin ng kaso. Meron tayong kilalang senador na ganyan, di ba? Kinasuhan si Atty. Libayan. Ang daming kaso. Sila lang gumawa ng kalokohan, sila pa yung magdidemanda. Tama si Ka Percy. Diba? Yun ang masakit na katotohanan na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Diba? Kaya naman parang yung cyber libel parang naging sandalan nitong mga politikong magnanakaw. Nakaw sila ng nakaw hanggat walang ebidensya, okay lang yan. Nakaw lang tayo. Pero pag nahuli na at binulgar ng isang vlogger o ng isang media, kaso ang aabuti mo. Galit na galit. Diba? Tuloy natin. yan ang masakit na katotohanan ngayon. Kung sino yung mga gumagawa ng masama, sila pa may tapang, mga kaibigan. Ha? Sabi nga nung ilang nakausap ko na mga supporter ng ng opposition, yung mga hindi naniniwala sa kanila, 'di ba? Marami 'yan mga kaibigan yung ilang nakausap ko diyan, alam nyo sabi, mas gugustuhin na naming manatili si Marcos sa pwesto kaysa maibalik yan sa mga Duterte. So ito ba yung mga dilawan na dating galit na galit kay Marcos? Na grabe kung batikusin si Marcos. Ngayon, mas gusto pa nila kay Duterte ngayon si Marcos. Pero sa mga nakikita ko lang, no. Sa ngayon sa mga nakikita ko lang, parang sablay din kasi. No? Parang sablay din talaga kasi. Yung sa budget na lang natin na may blanco, di ba? Yung mga ayuda, yung AKAP, goodness. Akala ko pa naman, sabay-sabay tayong babangon. Yun pala, hindi naman tayo makakabangon sa ayuda Di ba mga kababayan? So yun lang naman mga kababayan. Nakakadismaya lang din kasi na nagtiwala tayo sa mga Marcos ulit. Pagkatapos, ganyan naman yung nangyayari. So wala ka nang itulak kabigin. Pag ako naman yung tatanungin ngayon, kung tatakbo si Lenny, ay magle-Lenny na lang din ako. Kaysa naman sa Marcos at Duterte. So ilang naman mga guys, at muli isang magandang hapon sa inyo. At siyempre huwag natin kalilimutan, isa lang tayo mabubuhay. Pili natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.